Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Samahan po natin ang lingkod ng Diyos sa aklat po ng Acts chapter 1, verse 9 to 11. Now when Jesus had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stand by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? The same Jesus, will you underline that? The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Underline that word too. Will so come in like manner as you saw him go into heaven. So pumunta po tayo ng book of John chapter 5, verse 24. Jesus said, Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him, and that is God the Father, who sent me, has everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death to life. So nang tayo po ay nasa Japan, dinalaw po tayo ng Panginoon, at muli niya po sa aking pinaalala ang sinabi niya sa akin ilang taon na pong nakalipas. At ito po ang sabi niya, Anak, kayo nabubuhay sa panahon ng aking pagdating. Tayo raw po ay nabubuhay sa panahon ng kanyang pagdating. At ito na po ang panahon na yan. Ang ibig pong sabihin, dahil ito po ang panahon na yan, maarang ito po yung maganap ngayong araw na ito, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. So siya po ay maaring maganap anumang araw, anumang oras, saan man po tayo naroroon. At isa pong malaking dahilan kung bakit hindi na po tayo naubusan ng maririnig ng mga dilubyo, tsunami, hurricane, bagyo, volcanic eruption, earthquake, terrorism, increasing immorality, rebellion, mocking of God, mocking of the Word of God, mocking of God's people, persecution, betrayal, lawlessness, backsliding, famine, at worldwide death. Sapagat lahat po ng ito ay nagtuturo sa pagbaba ng Panginoon. At siya rin po itong dahilan kung bakit dinidinay ng lingkod ng Diyos at ng ministeryong ito yung atin pong pakiramdam just to travel saan man po tayo dali ng Diyos. Regardless of any situation, regardless of any feeling, regardless of any trials of faith, we are bound to go everywhere. Because we made a promise to God and we are obligated to do it at any cost. The Bible said in Matthew 24:14, the gospel, God's only Son provides eternal life. The gospel, it's about the suffering of our Lord Jesus Christ on the cross, His death, burial, and resurrection. The gospel of our Lord Jesus Christ must be preached to the nations of the world, to become a testimony to all, so the end shall come. Pakinakailang may hatid pong ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng anyo, sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng gulay, sa lahat po ng mamamayan ng sangkatauhan. At ito po ang dahilan kung bakit ang buong mundo po ay naghahanap ng security, assurance, masasandigan, para sila po ay ma-spare sa napakarami pong krisis na kanila pong dinadanas. Punong-puno po ang mundo ng takot sa kamatayan, takot sa mga sakit at karamdaman, takot po sa lindol, sa tsunami, sa bagyo. And what the Lord have said in Luke 21:25 downwards was fulfilled, na naging crisis, calamity, conscious na po ang mundo. Konti lamang pong ihip ng hangin sa dagat, konti pong alimpuyo ng tubig sa dagat, marami po yung nagpapanik na. Dahil nakabaon na po sa puso ng sanlibutan ang krisis at paulit-ulit na krisis. Humahanap po ang lahat ng refuge ng shelter para ma-spare sa marami pong problema.
Even though marami po ay pinipilit kumiti, humahanap ng kaligayahan sa alak, sigarilyo, sugal, pangangalo niya, pakikiapid, pagpapalit po ng kasarian, pamumuhay sa sexual perversion, at walang tigil na pagbili ng material things, pag-iimpok na maraming pera, at pag-around the world, para pansamantalay kalimutan po yung krisis sa mundo, at makahanap po ng temporal relief, or should I say, deceptive peace and false happiness. Even though marami po ay walang tigil na nag-aaral, humahanap ng maraming karunungan, baka sakalang ito po ang solusyon sa malawakan at pangdaigdigang problema ng mundo. Ang iba naman po ay nagpalipat-lipat ng reliyon, nagpalipat-lipat po ng atin ng denomination, fellowship, at nagpalipat-lipat po ng pakikinggan. Nagbabaka sakali na meron silang maibigay na pag-asa sa kanila po mga sitwasyong hinaharap. Ang iba naman po ay nagpakalalim po sa pagiging politiko, pagiging idol ng mga artista, pagiging idol ng mga boksingero, at pagsanib sa iba't ibang political party para kumuha po ng lakas ng tao at impluwensya ng tao. Thinking and believing na meron po itong mabibigay na relief. Pero alam niyo po mga inibig, listen to me and look to me. Ang mundong ito ay wala pong maiaalok maliban sa kamatayan at kaguluhan ng buhay. Kahit konti pong solusyon ay wala siyang maibibigay. Kahit konting lunas ay wala siyang mai-offer. Kahit po kapirasong pag-asa ay wala siyang ay pagkakaloob. Ang tanging naghihintay sa mundong ito ay distraction. While I was praying yesterday, the Lord visited me again and He said to me, "Son, the time is short." Alam na alam ko po yung chapter at verse na yan at yan po yung nasa 1 Corinthians 7:29. The time is short and my people must redeem the time. And my people must bring me to this dying world. My people must bring me to those who are in pain, to those who are in need, to those who are sick, to those who are dying, to those who are bound and vexed by the devil. My people must reveal me to the world. Sapagkat wala pong pag-asa na maibibigay ang mundo. Ang tanging makakapagbigay lamang po ng solusyon, security, salvation sa buong mundo, sa lahat ng bahagi ng buhay ng tao, ay isa lang. Yan po ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya pong sariling bibig, ang sabi niya, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him, the Father God, who sent me, has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." The Lord said, ang sino man daw pong nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa Ama na nagsugo sa kanya, ibinibigay niya po ng assurance, ng katiyakan, ng kasiguruhan na meron silang buhay na walang hanggan at hindi na makakaranas pa ng kahatulan, kagaya po ng nararanasan ng buong mundo. At mula po sa kamatayan, sa kahatulan, sa dilim, ay nailipat na siya sa liwanag. Ang Panginoong Jesucristo lamang, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang kaisa-isang solusyon sa problema ng mundo. Now look to me and listen carefully. I must be specific. Hanggang ang isang tao ay wala kay Kristo, bilyonaryo ka man, boksingero ka man, hindi ka man natalo sa pakikipag-boxing mo, reporter ka man, artista ka man, lahat ng award ay nakukuha mo. Politiko ka man na palagi kang nananalo at di ka naalis sa posisyon pababa sa pamilya mo na tinatawag nating political dynasty. Scholar ka man, Amerikano ka man, Hapon ka man, Inchi ka man, Ruso ka man, European ka man, Asian ka man, African ka man, British ka man, doktor ka man, judge, piskal, abogado, pulis, sundalo, general, hanggang sa sarhento, mahirap, mayaman, bata, matanda, lalaki at babae. Pag ang isang tao ay wala kay Kristo, siya ay nabubuhay sa ilalim ng krisis, hatol ng Diyos at kamatayan. Wala siyang kapag-apag-asa na makatakas sa lahat ng ito. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang tangi lamang may spare mula sa bibig ni Jesus
sa maraming judgment na ito ay ang nana kay Kristo. At yan po ang reason kung bakit lagi kong sinasabi na ang lahat po ng material na bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan malibang ipagamit mo sa Diyos. Ang pag-iimpok ng pera ay walang kabuluhan. Ang pangungutang ng tahanan, sasakyan, para umasa ng pulsop at mag-embrace ng full security para masabing meron siyang magandang buhay, ay walang kabuluhan. Ang walang tigil na pag-aaral, pagninegosyo, pagkita ng pera, malibang ipagamit mo sa Diyos yan, ay walang kabuluhan. At yung ating kaisa-isang buhay, na pag hindi na ipagamit sa Diyos ng buo, lubos at ganap, pati oras na binigay ng Diyos sa atin, talento, kakaya, abilidad, o lahat ng meron tayo, ay isang pamumuhay na walang kabuluhan. Maliwanag ang sabi ng Panginoon, sila lamang na nasa Kanya ang maaalis sa everlasting judgment. Sila lamang na nasa Kanya ang maaalis mula sa dilim at kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan at ilaw. 2011 ng March, nung maganap po ang malaking tragedy sa Japan, dinalaw ako ng Lord at ang sabi niya, anak, ang krisis sa buong mundo ay hindi titigil. Siya ay tataas ng tataas ng tataas. Lalala ng lalala. Lalaki ng lalaki. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, yung po mga balitang naririnig po natin paulit-ulit, as far as I am concerned, ay hindi po ako nagtataka. Hindi ako nabibigla. Hindi ako nagulat. Hindi ako namangha. Ini-expect ko po siya sapagkat sinabi ni Jesus. Dahil hindi siya pwedeng magsinungaling. At isa po ito sa pinakamalaki kong concern. Sapagkat marami pong churches, marami pong Kristiyano, maraming bishop, maraming mga pastor ay nabubuhay sa kamangmangan. Pag inaakala po nilang tahimik na naman ang mundo, gaganda na naman ekonomiya, tumataas na naman po ang kanilang currency, vice versa. Tapos na po ang krisis. Yan po ay deception. Hindi po siya totoo. Hindi nagaganda ang takbo ng mundong ito kahit konti. Ang end result ng mundong ito ay distraction, pagkawasak. Marami po nagtuturo ng mali. Ginagamit po nila ang Genesis 9, nakipag-covenant ang Diyos kay Noah through rainbow, na kung saan ang rainbow po ay bumalot sa clouds. At sinabi ng Diyos kay Noah, this is an everlasting covenant, a sign na pag nakita ko ang rainbow, hindi ko na uli gugunawin ng buong mundo sa pamamagitan ng tubig, ng ulan o ng baha. Tama po yung interpretation na yun dahil tama ang salita ng Diyos. Pero hindi po naunawaan ng marami na hindi narinig ang tinig ng Diyos at padamput-damput ng tinuturo at hindi naintindihan ang binabasa niya at dito binubulay-bulay sa mahabang oras at panahon kasabay ng paghingi ng karunungan sa Diyos upang ito'y maipaliwanag na ang tinutukoy ng Diyos doon ay tubig. Tama. Hindi na po gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero ang sabi ng 2 Peter 3:7-13, ang end result ng mundo ito ay destruction through fire. And you must believe me. And you must hear me well. Dahil kada tayo ko, kahit saan ako magturo, i-update ko po kayo ng end time. At ito po ang tamang prophetic end time revelation. Hindi po kagaya ng tinuturo sa internet, sa libro, at napakarami pong theological discussion na confusion ang dala sa church. I must be specific, so plain and so simple. Kailangan ang mundo pong ito'y madurog, mawala, mawasak at masira. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat ang ultimate result ng sin ay destruction. At hindi kayo dapat magtaka kung bakit parami ng parami ang mga lindol, ang mga baha, ang mga bagyo, ang lahat ng krisis na binanggit ko kanina at mga hindi ko pa nababanggit. Dahil hindi lamang ang nagtuturo itong pababana ang Panginoon, but the same time, ito po ay pagpapaabot o pagpapatotoo o pagsasabi na ang kasalanan ng mundo ay napakalaki na. Talamak na. Nung tinignan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah bago po ito ma-destroy, mula sa langit siya po'y bumaba. Kasama ang angel, ang sabi niya, napakalaki na ng kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Nakaabot na sa tenga ko
ang kanyang kasalanan. Nakaabot na sa paningin ko ang talamak niyang kasalanan. At ako'y bababa at siya'y gugunawin ko. Matagal na pong nakaabot sa paningin ng Diyos ang talamak na kasalanan ng mundong ito. Matagal na pong narinig ng Diyos ang talamak na kasalanan ng mundong ito. Ngayon, hindi kayo dapat magtaka na bawat bansa po ngayon ay may mga pending bill patungkol sa same-sex marriage. Abortion. Yung pong pagpapalit po ng kasarian ay pangkaraniwan na lang. Yan na what I'm talking about. Yung lalaki gustong maging babae. Yung babae gustong maging lalaki. And the Bible called that abominable sexual perversion. Ay kung babasahin nyo Romans chapter 1, buong chapter 1 ng Book of Romans, makikita nyo kung gaano kalaki ang puot ng Diyos sa abomination ito, which we called sexual perversion. Kaya ang advice ko po sa lahat na nagpapalit ng kasarian, hindi lang ng pangalan, kundi ng kasarian, sa isang prosesong magastos, mahirap, at karimari-marim sa mata ng Diyos. Kung ang bawat isa ay nasa katawang lalaki, pero may pusong babae, at ang iba naman po ay nasa katawang babae, pero may pusong lalaki, ang kailangan ng lahat ay magpalit ng kasarian. Dahil hindi nagkamali ang Diyos nung ginawa ka't ilawal sa mundong ito. Ang nagkamali lang ay ang mga tao na nagkaroon ka ng involvement at ikaw mismo na nagpasya ng mali nung magkaisip ka. May solusyon. At ito po solusyon. Kung ikaw ay nasa katawang lalaki, may pusong babae ka, at nasa katawang babae ka, may pusong lalaki ka, ang solusyon ay hindi pagpapalit ng kasarian. Pagpapalit ng puso. At si Kristo lang ang makakagawa nun. Kayang-kaya ng Panginoon yung puso mong lalaki ay gawing pusong babae. At yung puso mong babae gawing pusong lalaki. Walang imposible sa Diyos. At marami na po ako nakita niyan at narinig. So ito po magandang revelation. I want to be specific. At lagi niyo marinig ang tatay, kahit saan ako magturo ay hindi ako nagtuturo ng parable, ng figure of speech, ng analogy, ng metaphor. Ako po yung nagtuturo ng literal na paliwanag sa abot ng makakaya ko. Yung pinapahirap ng mga scholar at end-time prophetic biblical teacher, so-called, ay sinisimplify ko. At kahit saan ako nagpupunta ay nagpapaalala ko, your life is in the hands of God. The right thing to do in the midst of crisis. Lahat po ng tinuturo ko po ay revelation mula sa Diyos. Ang sign, pag nakikita natin ang krisis ng mundo ay palaki ng palaki, palala ng palala. At di po siya titigil. Kaya nga tayo kukunin ng Panginoon, aalisin tayo rito. Dahil hindi tayo para sa puot ng Diyos according to 1 Thessalonians 1, 9 and 10. They are not predestined for the judgment and the outpouring of God's wrath. But we are predestined to be like Jesus, to rule and reign with Him in His kingdom forever. Lahat po ng increasing crisis na ito, na beyond description, hindi may paliwanag lang isip, nakakasyak. Sabi nga ng marami, sa loob ng 100 taon, ngayon lang naganap ang ganito katinding hurricane. Sa loob ng 50 taong nagdaan, ngayon lang naganap ang ganito kalakas na bagyo. Amaze po ang lahat. Hindi nila alam ang sagot, pero sinasabi ko po ang sagot. Sa tagal ng panahon na itong bulkang ito ay hindi active. Bakit biglang pumutok? At grabe ang paglalabas niya ng apoy at ng lava. Lahat po ng ito, pati famine, global warming, climate change, massive, continuous, strong earthquakes worldwide, ay sign. Talamak na ang kasalanan ng mundo. At yan ang consequences. Kaya nagpapaalala ako, ang Lord paulit-ulit, kung ikaw ay bishop, pastor, chairman ng Movement Coalition, Kristiyano ka, elder, deacon, sinasabi mong ikaw ay nasa Panginoon, bago kang nilalang, let me warn you, advise you out of love. See to it na wala kang bahagi sa sistema ng mundo. At ang uri ng pamumuhay mo ay ayon sa sistema ng kaharian ng Diyos. Hindi ayon sa sistema ng mundo.
Dahil ang lahat ng nasa sistema ng mundo, hook ng mundo, bound ng appearances, offer ng mundo, ay doomed for destruction forever. There is a lot and so much worldliness in the world. And counterpart of the kingdom of God. And the counterpart, which is the kingdom of God, there is so much holiness in the kingdom of God. Hindi mo siya pwedeng pagsamahin. Kaya yung mga kabataan na hindi nagko-commit, ako ay nagpapaalala hanggang may oras pa. Sayang ang existence mo sa mundong ito pag hindi mo inayos ang sarili mo. Kaya yung mga katandang hindi nagko-commit, Sunday Christian lang marami. Kaya sa TV screen, sa website, sa radio, kung sa abroad Friday Christian lang kayo. Atin ko kung kailan nyo gusto ko, ayaw nyo. Ako yung nagpapaalala. Sayang existence mo sa mundong ito. Tayo mga naglilingkod sa Diyos na naglalaro. Nakakala ang paglilingkod ay pera, karangalan, katanyagan, kasikatan. Pag di po tayo nagbago, sayang existence mo sa mundong ito. Ako yung nagpapaalala sa lahat. Mula sa nasa fivefold pababa sa kongregasyon, charismatic ka man, full gospel, so-called prophetic, o apostolic, o sino ka pa, o sino pang man ng God na nakakover sa sa buong mundo. Pag mali ang buhay mo, di mo tinama hanggang may panahon pa, sayang ang existence mo sa mundong ito. At tayong lahat na umasa pa sa Amerika na magandang kinabukasan, sa Europe, sa Canada, at gusto niyo pong maging citizen ng mga bansang ito. Ako yung nagpapaalala, you are in the wrong thinking, you are in a wrong place, and you are in a wrong country. Ayusin yung sarili ninyo. Sayang ang existence nyo sa mundong to. You must put your trust to God alone 100%. I have said this before and I will say this again. Walang bansa sa ibabaw ng lupa exempted sa destruction na dadating sa mundong to. Sinabi ko ito noon at uulitin ko. Kung hindi marunong manalangin ang lahat ng umupo sa bawat bansa, either siya po ay naging hari, new emperor, new prime minister, o the same prime minister, new president, o the same president. At di niya kilala ang Diyos. Hindi niya ginugovern ang sarili niya through the Word of God. Personally, pati pamilya niya. For them to govern their country. For God to move in their behalf. And to help them achieve the victory they want to attain in life and for their people. Mabuti pang hindi na po sila nanalo. Lahat ang nakaupo ngayon sa buong mundo na wala kay Kristo, impyerno po ang nag-aantay sa kanila sa mundong to. Lahat po ng sakit ng ulo at problema ng mundo ay mararamdaman niya. Lahat ng krisis ng mundo ay marinig niya. At sa kanyang sariling bansa, kailangan dumating sila sa kanilang senses at awareness na yung bilyong pera mo, lakas mo, talino mo, pinag-aralan mo, at so-called support ng mga nagmamahal sa iyo na nagpanalo sa iyo sa eleksyon ay useless. It will make no sense because they themselves is under crisis. Kailangan matuto ang lahat sa truth kung bakit nagtagumpay si King David. It is very simple. Sabi niya sa kanyang sariling bibig in Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord, the makers of the heaven and the earth. Yun po ang sikreto ng Haring si David. Kung bakit siya nagtagumpay. Na 5 Goliath po ang kanyang inubos. Na pamahalaan niya ang Israel for 40 years sa tagumpay. Na-discover niya po ang sikreto. My help comes from the Lord, the makers of the heavens and the earth. It's the Lord. And I'm warning everybody, don't fool yourself. God reject 99.9 trust. It's very dangerous. Let me say that again. Let me warn you, my dear children, Church of God, this country, and the people of the world. God reject 99.9% trust. It is not trust at all. Trust can be only called trust and be made trust if it is 100%. Kinakailangang maintindihan ninyong wala kayong dapat reservation sa buhay niyo pagdating sa Diyos. Hindi kayo dapat i-stack up. At inuulit ko ito ng maraming ulit. Di ako nagsasawa. Mahal ko yung kaisa-isa inyong kaluluwa. Hindi po pwede
yung the same as usual na oras nyo at lifetime sa Diyos, you must change. Hindi siya obra. You can explain a lot of explanation, that is your right. But let me conclude your explanation. It won't work. God reject it. See to it na yung buong buhay nyo pinagkaharian ng Diyos, yung oras nyo. At yung mga talento nyo ginagamit sa Diyos. Yung mga resources na iniwan sa atin. Ito mga technology yung pwedeng gamitin, kagaya ng Facebook, Instagram, YouTube, TV, radio, laptop, website, internet. It must be used for God's glory and for the salvation of the lost. Yun ang reason kung bakit inaalaw ng Diyos na tumalino ang tao. At itong opportunity ito'y gamitin ng church to expedite, to propel, or to spearhead the proclamation of the gospel. We must not use that means and ways for selfish purposes. At sa lahat na magnanakaw ng title offering, ako'y nagpapaalala. Mahal ko yung kaisa sa inyong kaluluwa. Abomination sa Diyos ang ginagawa nyo. Pagpapakita yung inuuna nyo ang sarili nyo kaysa sa Diyos. It is subject for judgment. Pagpapakita yung inuuna nyo, yung buhay nyo, kaysa sa kalooban ng Diyos. At pagpapakita yan, higit yung mahal yung pera kaysa sa Kanya at mga kaluluwa. At ako'y nagpapaalala sa malalaki ang sweldo, pero nagbibigay sa Diyos ay napakaliit. Kailangan pang pakiusapan, tawagan, paabutan, ipag-pray, ipag-ayuno bago magbigay. Ako'y nagpapaalala. All of us are blessed by God to be a blessing. Hindi niya po tayo pinagpala para mag-impok ng pera at magdamot sa Diyos. You will lose it. Let us see to it na lahat ng meron tayo nagagamit sa Diyos. Sasakyan, kotse, bahay, talento, pinag-aralan, profession, edukasyon. At tayong lahat na nag-aabuloy sa Diyos, ako'y nagpapaalala. Hindi patay ang Diyos para abuluyan mo. Kung magkano gusto mong ibigay, bariya sa Kanya, buo sa iyo. Lumang pera sa Kanya, bago sa iyo. Malaki sa iyo, maliit sa Kanya. Niloloko mo sarili mo. Hindi ka papatakasin ng Diyos. We were in Matnog, the Lord visited me. May sabi niya, Son, I am coming quickly. My reward is with me. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. The first and the last. At yun po ang kinuwikan niya sa spirit ko na napakaliwanag, Revelation 22 verse 12. I am coming quickly. Eh yung pong quickly, na twinkling ang panay po yun. Hindi ka pa tapos kumarap, andyan na ang Lord. Kaya sabi niya, dala ko yung gantimpala na ibibigay ko sa bawat isa. At ang gantimpalang ito ay alinsunod sa kanilang ginawa. Wala po tayong gagawin sa buhay natin, magmula lang tayo maipanak ang maligtas hanggang bumaba ang Panginoong na lihim at hindi nakarecord. Kung hindi po kayo aware, sinabi ko na ito noon, uulitin ko, kada gawain po ng totoong iglesia, may mga angel pong nakabantay. Nire-record nila ang pumapasok at lumalabas ng mga tao. Nire-record nila yung ginagawa natin. Kung tayo tulog sa upuan o gising, nagtitext, naglalaro, binibigay natin, it's all recorded. There are a lot of unseen messenger of God in the true church of God worldwide. Writing our attitude before the Lord. Tinitingnan niya yung mati ng prayer meeting. Nire-record niya yung mga pangalan. At yung mga nagdadahilan na pwedeng pumunta na wala ron. Nire-record niya yung mga nag-aayuno at yung nagdadahilan na ayaw mag-ayuno. Habang nagpapaliwanag ang matitigas ang ulo, tuloy po ang record ng mga angel. At pag humarap po tayo sa Lord lahat, oras, lugar, ayos mo, anyo mo, sinabi mo, lahat, binigay mo, attitude mo, uri ng buhay mo, babasahin ng Diyos sa iyo isa-isa lahat. Nandiyan po ang sinasabi po ng Hebrew 4:12 and 13. Hindi lamang ang Word of God ay sharper, kagaya po ng two-edged word na pwedeng paghiwalay ng ating spirit, ang ating soul, ang ating body, discerner ng ating thought at ng ating mind. Verse 13, but the same time, sa mata ng Diyos tayo po'y naked. Nababasa ng Diyos ang kalooban natin, pati ang ating pong anyo sa labas. Nababasa niya. Iniisip po natin, tibok ng puso natin. Lahat ng sinasabi natin, naririnig niya. Alam niya kung gaano karaming tinabi mo para sa sarili mo at kung gaano kakunti ang binigay mo sa Diyos. Naka-record po lahat siya. Kaya tayo mga nangangako, kayo nagpapaalala, pag nag-abroad kayo, pipinayin nyo gospel, pag lumaki sweldo nyo,
Bibigay niyo sa Diyos ito. Pagka kayo nakasakay sa barko, tumaas sweldo ninyo, bibigay niyo sa Diyos ito. So, hindi niyo tinutupad yung pangako niyo. Pag-ayos kayo ng sarili ninyo. Sayang ang existence niyo sa mundong to. And I worry for their soul. I am fear for their life. Dahil malaki po ang tendency sila po yung maiwanan. Lahat po ng kailangan natin sa langit, sa kaharian ng Diyos ay ready na. Hindi po siya ni-ready 10 years ago, 20 years ago, 50 years ago. Hindi pa po tayo na ipapanganak. Billions of years, it was being readied by God for us. At ang pumapasok sa kaharian ng Diyos, watch me now, ay ready people of God. Kaya kayong susulpot nilitaw kada linggo, ayusin yung sarili ninyo. Sayang ang existence niyo. Pero pagdating sa leisure, sa pleasure, sa bagay ng mundo, may panahon kayo. Mag-isip-isip po kayo. Isa lang ang kaluluwa niyo. Kalaki ng pag-ibig ko sa inyong lahat. Hindi ako nangingiming sabihin ang katotohanan. Gusto ko humarap sa Diyos na inosente sa dugo ninyo. Ayaw kong gumaya sa maraming hireling na napunta ng impyerno, sama-sama sila rin, pati kongregasyon niloko nila. At ang mga kongregasyon ay kinakar sila. At ang accusation sa kanila, ba't nyo kami niloko, ba't di nyo sinabi ang totoo? I cannot do that. I rather choose to go to heaven than to betray God and to deceive the people of God. Because I'm not here for money. I'm here because I have a mandate to do. Ang nararapture ay mga taong handa. Hindi questionable ang commitment. Ang nararapture ay mga tao na ibinigay sa Diyos lahat. At ang pagtitiwala sa Diyos ay sakdal. Ang mga nararapture ay mga tao ang pag-ibig sa Diyos ay sakdal. Hindi 90%. The Lord said to me the other day, son, puno ng idolatry ang church. Dapat siyang mawala. At isa itong dahilan, the Lord goes on and said, kung bakit ang pag-ibig ng mga anak ko sa akin ay imperfect, kulang. Dahil inilagay nila sa ibang bagay. Yung idolatry po, hindi yung sumamba ka lang sa ribulto ni Maria, ni Ninyo, maglagay ng sampagita, kandila, punakasan to, halikan, tulak sa karo. Idolatry rin po yung sasakyan na yan, yung kaibigan na yan, yung kotse na yan, yung pera na yan, yung bahay na yan, inutang o hindi. Yung mga bank account na yan, yung mga alahas na yan. Lahat ng bagay na hadlang para hindi natin mamahal ang Diyos ng totoo ay idolatry. Yung mga trabaho na yan, nilaging paliwanag ng mga Kristiyano na sayang po existing sa mundong ito. O ba't wala ka sa prayer meeting? Ba't wala ka season of prayer? Once a month lang yan. Kahit di mo naman matapos yung 1 week, kahit ba naman 2 hours ka dyan, o 1 hour, o 1 day, wala ka. Sagot ng marami. Kasi busy ko. Dami kaming trabaho ngayon. Favorite ako ng boss ko, pinag-o-overtime ako. Anyway, dagdag sweldo naman to, magdadagdag ako ng kaloob. Hindi kailangan na yung kaloob mo. Unang salatang kailangan niya yung pagsunod mo, ikaw. At doon po sa mga nangangarap at nananaginip ng gising, nananalangin, nagamitin sila ng Lord mightily in this end time, hindi po magaganap yun. Ang ginagamit ng Diyos mightily in this end time ay mga taong hindi nauubusan ng uwat gutom sa Kanya. Mga taong ibinigay ang buong buhay sa Kanya. Walang reservation, walang regret, walang alternative, walang retreat. But a life that was fully surrendered to God in any season, in any situation, in any generation. Lahat ng bungang kahoy at punong itinayo sa church na hindi tinayo ng ating amang sumasalangit ay bubunutin ng Diyos. At ako'y nagpapaalala sa mga bishop at pastor na pinapaganda yung pagtuturo. At sinisiguro yung pangungopya nila sa mga speaker sa Singapore, America, Europe, sa internet, mga libro ay eksakto. Pati yung mga English na yan, pati illustration na yan. Ako'y nagpapaalala, sayang existing yun sa buhay. Kung hindi kayo magbabago. It makes no sense to God. Ang importante ngayon ng mga anak ng Diyos, araw-araw dapat nagiging kagaya ni Jesus. Araw-araw ay namamatay sa mundo, buhay na buhay sa Diyos. Araw-araw ay nawawala sa mundo, natatagpuan sa Diyos. Araw-araw namamatay sa pag-aalala, nabubuhay sa kagalakan at pagpupurit, pagtitiwala sa Diyos.
Araw-araw ay namamatay sa sin, sa gawa ng laman. Araw-araw ay buhay sa Espiritu ng Diyos. And let me remind you, lahat ng iniibig po ng marami sa mundong ito, kahit isa, ay hindi mo makikita sa langit. Totoo po, sa langit po ay merong mga hayop. If you would, pwede po natin sabihin, may aso, may pusa. Pero wag po tayong maging mga ignorante at maniwala sa nagtuturo ng mali. Iba po ang hayop sa langit at hayop sa lupa. Iba po ang dagat sa langit at dagat sa lupa. Yes, may tubig po sa langit, pero magkaiba po ng tubig sa langit at tubig sa lupa. May mga puno puro, may mga halaman, may mga isda, pero iba po sila sa mga hayop rito. Lahat ang nakikita nyo sa mundong ito ay hindi nyo makikita sa langit. At kung meron man kayong makita, mukhang kaparehas, magkaiba po sila. Hindi sila parehas. Hindi po na-rapture si Enoch. Kasi siya po ay worldly. Hindi po na-rapture si Enoch kasi siya po hindi committed. Kasi yung kanya pong prayer life, questionable. Yung kanyang fasted life, questionable. Hindi po na-rapture si Enoch dahil siya po ay silent preacher. Natatatakot, ma-persecute kaya hindi siya nangangaral nung panahon niya. No. Si Enoch po ay na-rapture sapagkat siya po ay nag-isolate ng buhay mula sa mundo patungo sa Diyos. Siya po ay na-rapture sapagkat siya po ay nabuhay sa faith habang ang nasa paligid niya ay nabuhay sa unbelief. So meaning to say, kung anong kinabuhay ng mga tao ng panahon niya, ibang buhay niya. Kung bakit siya po ay na-rapture? Dahil siya ay nasa Diyos. Huwag po sabihin sa akin ng mga pastor at mga preacher at mga bishop na siya ay nasa Diyos, pati kongregasyon niya. Kung sinusunod mo sa Diyos, pinipili mo, 50-50, sinusunod mo, pag ayaw mo, gusto mo. Wala ka sa Diyos nun. Ang nasa Diyos, sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ang nasa Diyos ay nabubuhay para sa Diyos. Ang nasa Diyos ay gumagawa ng gawa ng Diyos. Ang nasa Diyos ay kinakakitaan ng ugali ng Diyos, ng buhay ng Diyos, ng karunungan ng Diyos, ng kabanalang kalinisan ng Diyos, ng kagandahan ng Diyos, kaamuan, pag-ibig. Ang nasa Diyos ay kinakakitaan ng malaking kahabagan sa mga hindi ligtas. Ang nasa Diyos ay kinabuhay ang Diyos na sumasa kaniya. Gumawa ng ginawa ng Diyos na sumasa kaniya. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Nakita niyo yung dalawa magkapatid, si Abel at si Cain, parehas naghandog. Actually, handog po ni Cain, napakaganda. First fruit po yun. First fruit, yung hinandog niya. Malang, nireject ng Diyos. Kahit pala maganda hinahandog mo, pwedeng i-reject ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi nila, kung maghahandog kayo, dapat hayop. Dapat dumana kang dugo. Kasi type nga po ng redemption na dadating. Kaya pag may ini-slaughter na hayop, magmula ng panahon ni Adan, na yung hayop po ay ini-slaughter ng Diyos, kinuha yung balat, kinover sa kanila, yung po sign na dadating ang redemption. On and on. Hanggang sa panahon ng Israelita, libo-libo po mga handog na susunugin ang nilalagay sa altar, lahat po siya ay dumadanak ang dugo. Tayo po yun ang redemption. At natapos po yun, nung si Jesus ay dumating sa cross, nagdanak ng dugo, yun na po ang gaganapan. Nung sinabi, it is finished, hindi niya lang po sinasabing tapos na yung kamatayan nyo, kapangyarihan ng kasalanan, sakit, karamdaman, kahirapan, lungkot, takot, dusa, kundi tapos na rin yung ritual na ginagawa ng mga Israelita ng Old Testament. Tapos na yung mga paghahandog ng hayop na yan. Tapos na struggle na yan para mapulpil yung law. Kasi hindi naman nila masunod Ang nangyari, the more they disobey, the more they see their sin, and the more the law point them to their sin, dahil walang mabuti kahit isa sa mundong ito lahat nagkasala. So, hindi sumunod si Cain. First fruit po hinandog niya, unang ani ng palay, nireject ng Diyos. You see? Hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay na kabaligtaran sa inuutos niya. Si Cain ba nasa Diyos? Wala. Kasi yung ibinibigay mo, hindi naman yung inuutos ng Diyos Naalala ko yung maraming deceive. Sabi nun, mag-ikapu ka, nag-o-offering siya. So, ikaw yung modern day Cain. Paano ka lang kapag-offering na hindi ka nag-tithe? Sabi ron, tithes and offerings Ba't mo binabaligtad? Bakit mo ginagawang offerings? Tapos binura mo pa yung tithes. Kasi, na-rapture si Enoch kasi seryoso siya sa salita ng Diyos.
And yet, wala siyang Bible. Wala nga siyang Torah eh. The 5 book of the Bible, mula Genesis hanggang Deuteronomy. Wala siya nun. Ang nakukuha niya lang word from heaven ay bunga ng encounter niya sa Diyos. Like Abraham. Wala pang law nun. Wala pang 2 table of stones na kinakalagyan ng 10 commandments. Pero seryoso siya, dinidinig yun. Pinapaniwalaan niya. Kaya ang sabi sa Hebrew 11:5, by faith, Enoch was found no more because God take him alive. By faith. Seryoso po siya sa Diyos. Kaya kayo nagpapaalala sa inyo mga naglalaro. Youth, tatay, nanay, ate, kuya. Hindi na mahalaga kung anong fellowship ka. Mas mahal ko yung kaluluwa mo kaysa fellowship na kinalalagyan mo. Sayang existence mo sa mundong to. Pero nga sa akin, pilosopo, stubborn, nagsalita ng kamangmangan niya. Kung sumunod buhay ko to Ba't ka nakikialam? Ang sagot ko. Hindi ako nakikialam. Nagpapaalala. Hindi ba nilang mapahamak ako? Sarili ko naman to And I say, what you say is what you get. And I goes on and said, bakit hindi mo alam kung anong kapahamakan ang sinasabi mo? Baka akala mo yung kapahamakan, kagaya ng naunawaan mo. And I'm here to enumerate to you one by one kung anong kapahamakan yan. Una nga ako, sisimplify ko, tribulation. And naranasan na ng mundo. Umuungol lang nga siya sa tribulation, naranasan niya. Ito mga Christian, tribulation yan. At pagkatapos noon, kung nakasurvive ka dyan, great tribulation. Yan ang pinakamalala sa lahat. 21 judgment pagkatapos na ma-rapture ang church. Pag binasa niyo po ang Book of Revelation, chapter 4, ando doon na po ang rapture church sa langit. Chapter 5, nagpupuri na po tayong lahat, kasama po ang elders, 24 elder, kasama ang bilyong anghel, ang rapture church. Chapter 6, simula na po ng Great Tribulation period hanggang chapter 20. Haba. 21 bowl po yan. Ang tawag po ron ay bowl of wrath. 21 judgment. 2 billion ang mamamatay sa panahon ng Great Tribulation. 2 billion. Initially. At sinabi ko po sa mga nakausap ko, matigas ang ulo. Nakakala niya siguro yung kapahamakang sinasabi niya kagaya ng naunawaan niya. And I go on and said, di mo ba alam? Even the devil, the false beast, and the prophet, and the Antichrist fears the wrath of God. Ikaw pa, sino ka? Para sabihin mo sa akin, hindi ka natatakot sa kapahamakan. Yung diablo, takot na takot. Ang false beast, ang false prophet, ang Antichrist. Tapos ikaw, sino ka? Mas malala ka pa sa diablo. Yung diablo, takot na takot dahil alam niya kung ano ang wrath ng Diyos. Tapos sabihin mo sa akin, hindi ka natatakot. Mas malala ka pa sa diablo. And now goes on and said, sige, nakatakas ka sa Great Tribulation. What's next? Hell. Eternal damnation in hell. Katabi mo yung diablong lumoko sa'yo, false beast, false prophet, Antichrist, hireling, at lahat ng sumuway sa Diyos. Katabi mo dyan yung pastor na nandaya, nanloko ng kongregasyon, bishop, evangelist, false prophet, false prophetess, false teacher, at mga nasa pulpitong pera-pera yung reason ng paglilingkod at karangalan sa mundong to. Magkakatabi kayo riyan. Ang mga sinungaling, chismosa, nakikiapid, nangangalunya, bakla tomboy, nagpalit ng kasarian, alipin ng alak, sigarilyo sugal, korap ng mga politician, mga boksingero, kakasama kayo dyan, general, fiscal, lawyer, abogado, sarhento, private, police. Mahirap, mayaman, bata, matanda, na hindi nasumpungan ng pangalan sa Book of Life, magkakasama kayo riyan. At habang panahon, sinusunog ka riyan. Now tell me, nakaintindi ka na ba kung anong kapahamakan niya nag-aantay sa'yo? Bumukas na ba isip mo? Kasi nasabi ko sa ito ako para makaranas ka ng kaligtasan. Dahil baka hindi mo alam kung ano nag-aantay sa'yo. At kung may girlfriend ka man, naglalaro rin, magkatabi kayo ron. O maaaring may asawa ka, naglalaro, magkatabi kayo ron. O may mag-anak ka pang relyosyong tao, pinasamba ka sa ribulto, magkatabi kayo ron. At lahat ng inipon mong pera, hindi mo na makikita. Dahil wala kang madadala kahit isa.
Alam niyo, ang panalangin po namin ni nanay, at pinipilit ko pong ipanalangin sa abot ng makakaya ko, maalala ko na huwag itigil. Ito, itatak ng Diyos sa puso nating lahat na lahat po ng material na bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Itatak niya po ng malalim. Kasi wala naman talagang kabuluhan yan, iiwan mo yan eh. Kaya nga pinapapili tayo ng Diyos. Gusto mo ba ng gantimpala o hatol? Matalinong tayo, papagamit mo sa Diyos yan. Kasi wala kang kabuluhan yan eh. Kahit ipaglaban mo yan, itago mo, saan mo gustong i-bolt yan, iiwan mo eh. Sayang mo sa gusto, iiwan mo siya. Ayun po ang sabi ng Bible in 1 Timothy 6, 7, 8, and 9. Dumating tayo rito hubad, alis tayong hubad. Pumunta tayo rito walang dala, alis tayong walang dala. At ang Diyos ang magdadala sa atin. At lahat ng hinanda niya ay atin. So wala tayong dala. Kaya lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ako ay nagpapaalala sa gusto na maraming property, no? Hindi nakakapagantay. So kudulang mangutang, mag-struggle sa pagbibigay, no? Kasi pag may utang ka, unahin mo talaga yung utang na yan, eh. At may possibility na pagka nagka-problema ka sa trabaho, hindi ka pa magbibigay sa Diyos, saka na lang. Kasi obligado ka, sisilin ka ng bangko, eh. Kung mga credit card pa yan, baka ma-anunsyo ka pa. Masira pa reputasyon mo. Kalat ka pa ng credit card company na ikaw nangungutang, hindi nagbabayad. So, iiwan mo lahat yan. So, hindi na tanong kung yung bahay mo, mansyon o barong-barong. Wala kang kabuluhan yan, iiwan mo yan eh. Hindi na tanong kung naka-tricycle ka, naka-Lexus ka, o naka-BMW ka, o naka-Rolls Royce ka. Iiwan mo rin yan eh. Hindi na tanong kung high class na motorsiklo ka o bisikleta. Iiwan mo rin yan eh. Naka-Harley Davidson na motor ka, iiwan mo rin yan. Parehas lang yan. Hindi na tanong kung alasan mo panusi o original, iiwan mo rin yan eh. Hindi na tanong kung marami kang inipong pera sa Amerika o sa Pilipinas mo inipon yan, o sa Europe o sa London, sa Canada, sa Japan o Singapore o saan pang bansa. Iiwan mo rin yan. O kaya Saudi Arabia o United Arab Emirates o Canada o Africa. Iwan mo rin yan. Yan po ang panalangin namin mag-asawa. Na itatak niya sa buhay natin. Una sa buong Jesus Hill. At pag narinig na taga-ibang fellowship yung aral ko, itatak ng Diyos sa puso ng lahat ng church sa buong mundo. Ang katotohanan ng lahat ng bagay sa mundo ito ay walang kabuluhan. Iwan mo eh. Kahit ipaglaban mo sa Diyos yan, kahit ayaw mong ibigay, iwan mo yan. Wala kang option. Ang pagkakaiba lang, pag tinapo kanya sa impyerno, maiiwan yung mga material things na yan. Pero parehas kayong masusunog sa apoy. Ang pagkakaiba, habang sinusunog ka, hindi ka namamatay. Pero yung naiwan mo, yun talagang mauubos, magiging abo. So, ang merit lang niya, ipagamit mo sa Diyos. Ngayon yung imagine, pag nag-rapture bukas, dami pong maiwan. Kasi ang puso't isip ng marami, asaan? Ito doon sa iinumin, kakainin, titirang, kinabukasan, abroad, iipuning pera, kliyente, customer. At pag hindi nakamit yung goal sa buhay about things, money, material things, lalo na kausap po dyan, mga negosyante, tuturuan ka nilang mag-invest ng pera, kumita ng pera, dumulong sa pagpapadami ng pera, tuturuan ka nilang magkapera, maging milyonaryo, ang daming libro nagkalat sa bookstore, how to become a millionaire, tularan mo si Warren Buffett, tularan mo si Bill Gates, tularan mo si President Trump, mga bilyonaryo, tularan mo si Jack Ma, iba't marami pa. Pag hindi nakamit yung goal, wala, nag-aalala lang ang mga ito. And mind you, mga Kristiyano po ito. Ano sabi ng Lord in Matthew 6:25-34? Ang pag-aalala ay nagpapaigsi ng buhay. Kaya nga nagbigay na siya ng solusyon eh. Pag na-test ang inyong faith, that is an opportunity for you to see my power. Pero kailangan akuin nyo, tungkulin nyo. Pag na-test ang faith ninyo, anong area yan? Negosyo, pera, trabaho, pamilya, kinabukasan, iba pa't marami pa, ministeryo. So don't panic. Huwag kang mag-worry. Understand, it is an opportunity for you to see the power of God, to experience His great love for you and His great faithfulness. Yan ang dapat mong gawin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you.
Yung problema po ng marami, sinusolusyonan natin yung problema natin sa lakas natin talino pinag-aralan. At pag hindi na natin kaya, saka tayo hingi ng tulong sa Diyos. Can you imagine? 5 Goliath yung hinarap ni David. Yung unang Goliath, napatay niya kasi humingi siya ng tulong sa Lord. Tapos yung 4, sa lakas niya na, patay po si David. Siya po yung mag-helmet, maglagay po ng armor sa katawan, maglagay po ng vest, kumuha ng high class na espada, sumakay ng chariot, kumuha ng maraming sundalo na papalibot sa kanya. David will die. Kasi bakit lang siya nagtagumpay? Because his help comes from God. Sa tingin kaya ninyo, na-overcome ni Apostle Paul yung 195 stripes na yan, 5 ulit siyang hinato ng latigong bakal. Palaging may force pass. Yung pagkain niya po ay wala sa oras. Meron siyang sleepless night, hindi dahil siya po may insomnia. Kundi sa pag-aalala sa church, dapat mag-pray siya. Yung oras niya walang normal na tulog. Dahil sa tungkuling nakaatang sa kanya. Uhaw, puyat, pagod. Pero sabi niya, I'm not burned out. Sa tingin kaya niyo, yung account na ito in 2 Corinthians 11:23-32, na napakahirap ng dinaanan niya, binitray siya ng nagsasabing siya yung tatay nila, ito yung mga anak niya. No? Nanganib ang buhay niya sa barko, sa disyerto, sa false brethren. Ilang ulit nakulong. Tingin kaya niyo na overcome ni Paul yung kung ang inasahan niya, ilakas niya at pagiging Saul of Tarsus. Na eskwela ang pinanggalingan niya ay prominente at well-known sa buong mundo. Lahat na nag-aaral doon ay mga scholar, mga genius, brilliant, well-known people. Of course not. Bakit niya na-overcome? Isa lang ang reason. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. That's it. Who strengthens me. At yun ang ibig niya sabihin in 1 Corinthians 15:10, I become what I am today by the grace of God. Ano bang ibig sabihin ng grace? Empowered by God to do His will. Empowered by God by His power, by His strength, His ability, His wisdom, His life to do His will. To finish His work. Grace means God's empowerment. Yung nagtuturo ng grace teaching na yan, ang so-called grace preacher, na hindi tinuturuan yung kongregasyong sumunod, mamatay sa salit, maging kagaya ng Panginoon. That is a foolish grace. Deceptive grace. Nonsense grace. Because the meaning of grace is this, God's empowerment to do His will. God's empowerment to obey God, to believe God, to be like Jesus, to win the lost at any cost. Sa tingin kaya niyo, magagawa ko yung ginagawa ko? Biyahe rito, biyahe roon. Dami adjustment. Almusal ko, 3:00 ng hapon. Tanghalian ko, 3:00 ng madaling araw. I cannot do that by my own. So I choose to ignore and reject my feeling just to obey God. I rely on the grace of God. I made it through. So anong kakayahan ko? Hindi naman ako nakatapos ng college. Hindi naman ako kasing galing ni Bishop mag-English. Na perfect yung grammar niya, yung verb, yung noun, yung pronoun, adjective, pati period niya, pati kama. Yung mga speech power na yan, kagaya ng mga artista, na mga nag-aaral ng speech power na yan, ako naintindihan doon. I rely in the grace of God. I depend in Christ alone. So I made it through. So, kahit nag-aaral ako sa Bible school, hindi ko alam kung ilang milyong teaching na yung tinuro ko magmula nung maligtas ako. Hindi ko magagawa yun. Kahit mangopya ako sa internet at sa libro ng kung sino-sino. Kasi, gaano karaming oras sa ubusin ko ron. Hindi nila ako makakapag-pray, makakapag-commune sa Diyos ng gusto. Kasi aral ako ng aral. I cannot do that. Eh saan ko nakuha yung mga turo na yan? The grace of God. Bunga yan ng mga communion ko sa Lord. Because God loves talking to His children. But the problem is children don't like and don't love talking to their father. Sabi ko, gustong-gusto ng Diyos na kausapin yung mga anak niya. Ang problema ng mga anak niya, tamad kausapin yung Diyos nila, tatay nila. Kikipag-usap lang sa Diyos ng mga ito pag may problema, pag may sakit. Marami sa akin tumatawag, nagtitext. Gaya na nakalipas, cancer yung sakit. Malala. Sabi ko ron sa anak natin, na babae na nakausap ko,
Kausapin mo, paatinin mo sa church. Paatinin mo sa church para gumaling. Kasi ako yung mag-pray madali eh. Pero mas gusto kong hindi lang siya gumaling eh, kundi siya'y sumapanginoon. Dahil mas malagay yung kaluluwa niya kaysa gumaling siya sa cancer. At lahat ng help, ibibigay ko. Sketch, tao, telephone, para makarating siya. Eh, kung malayo siya, hindi makakapunta ng church, so have no option but to keep praying. Ay kahit hindi man sila pumunta sa church, kahit malapit, because that is my work, I will pray wholeheartedly. Dahil tungkulin ko sa Diyos yun. Kaya lang, hindi sapat yun. Dapat nandiyan sila sa bahay ng Diyos. Kasi nga, saka lang hingi ng tulong sa Diyos pag nasa rock bottom na eh. Alternative ang Diyos. Eh lagi ko sinasabi, wala namang masama magpa-doktor ka eh. Pero ang problema, pag di ka napagaling ng doktor, saka ka pupunta kay Jesus. Bakit di ka muna pumunta kay Jesus para hindi ka na pumunta sa doktor? At tayo dapat mga anak, no? Kung tayo may mga kamag-anak, pinsan, manugang, bayaw, kapatid, kapitbahay, kaklase, kakilala, hindi pa malalang karamdaman nila, sintomas pa lang yan, eh dapat, dinadala na natin sila sa Lord. Alam mo na natin intayin, mabiak yung bungo nila, matanggal dibdib nila, madialysis sila, matanggal yung buto nila, bato, malagari yung kanilang mga paa, mga kamay, no? Matanggal yung mga mata nila para wag mahawa yung isa at kabila pa, vice versa. Eh saka tayo pupunta sa Diyos. Na kung kailan yung kanilang mga buto mga plastic na, mga titanium na yan, no? Yung mga utak nila mga titanium na yan, purihin ng Diyos, saka tayo pupunta sa Diyos. At sa pasimula pa lang, sa Diyos na tayo. Ako, inuulit ko, lahat ng nagtitext sa akin, tumatawag, nag-email, pinagpipray ko. Puno ako ng kabigatan. Wala akong alam na hindi ko pinagpray. Kaya madaling araw dumating yung text na yan, yung tawag na yan, o sa cellphone ng mga nasa office yan, pinasa kay tatay, dahil ako hinahanap, so binibigyan ko po ng panahon niya. Pero ang sinasabi ko, marami po rito, siya lang lumalapit pag wala ng solusyon. Ang doktor. At yun po ang sinasabi kong mali. Even though, sa waling sandali, sinisave sila ng Diyos. Kasi nga, mabait siya eh. Pero ang punto ko, naiiwasan yung suffering eh. Kailangan ba mo lang ma-opera yung utak mo bago ka pumunta sa Lord at gumaling? Pwede namang gumaling ka na hindi ka na na-opera eh. Kausap ko ngayon sa nating kongregasyon sa Japan, mahinang-mahina yung tinig, kalalabas siya lang ng hospital, 2 beses siyang inopera sa baga. Alam niyo yung Japan, ibang klaseng bansa ito, yung technology po rito, iba. Hindi wishy-washy hospital rito. Hindi po basta-basta hospital sa Japan. Sa Japan, kahit wala kang pera, gagamutin ka. Hindi ka tatanggihan at di ka ipapasok doon sa bodega hospital. Brand new hospital. Tutulungan ka nila. Grabe po technology niya. At ang mga doktor puro, talagang gagamutin ka. Kahit wala kang pera. So, ibig ko sabihin, magandang hospital. Pero hindi nga kaya eh. 2 ulit inopera sa baga. Nakalabas siya ng hospital, bumubulwalak pa rin yung dugo. Halos malagutan na ng hininga. Nung nakausap nga ako, putol-putol yung salita. Nag-aantay ako ng mga 7 minutes o 10 minutes bago uli ako magsalita. Kasi mahinang-mahina yung tinig. Nagtitiis ako, naintindihin sinasabi niya, at nagpipray na wag mawala yung signal. Hindi kaya ng doktor. Ay, mabait ang Lord. Walang humingi kay tatay ang tinanggihan natin. Nakita kami sa Japan, di ba galing tayo ron? Puri ng ang lakas-lakas niya na magaling na magaling. Sumasayaw, lumulog, lumulong. Nagtuwan-tuwa po ako siya, tinitingnan niya. Sabi ko, alam mo, nabibless ako sa iyo. Living testimony ka ng power at grace ng Diyos. Dying na po yun. Nakita ko sa Japan, ang lusog-lusog. Nabait ang Diyos eh. Kung hindi mo siya gagawin alternative at hindi mo siya lulukohin, makikipaglaro ka sa Kanya, napakabuti ng Diyos. Sobra. Ako, I will contend for the truth. I'm speaking about the love of God. Not because I read that in the Bible. It is more than that. I am a living testimony of the love of God, not because I've memorized chapters and verses about the love of God in the Bible. It's more than that.
I am a living testimony of the love of God, not because I hear a preacher preaching about the love of God. At pinaganda pa yung meaning nito, agape, phileo, storge, eros. It's more than that. I am a living testimony of the love of God. Because every day, I experience God and His love. Every day. So when we fellowship with God, hindi tayo nakikipag-fellowship sa Kanya at nagkakaroon ng intimacy because we want material things, money. It's simply a fellowship of love. A loving intimacy. Pinupura out ng Diyos sa iyo yung puso niya. Pinupura out mo sa Kanya yung puso mo. So, walang hypocrisy, walang lukuhan, walang dayaan. Ando doon yung sincerity at honesty. Wala kang maililihim sa Diyos eh. Ano ba yung sincerity? Sa araw, kausap ko po isa inyong anak na committed. Sabi niya, tatay, yung aking anak, matagal na nadidepress. Pero sabi ko nga, Lord, ito po honesty. Alam ko pong papagalingin yung anak ko, pero wag po sanang matagal na depression niya kasi baka hindi ko kaya. That is honesty. Baka hindi ko kaya. Ayun po yung honest. Yung iba po, we are pretending honest. Hindi naman tayo honest. Nasalita tayo na, hindi, kaya ko to kahit tumagal. Pero di pwede alam ng Panginoon, wika kagaya ni Pedro. Maingay ka lang magsalita, pero wika. Yun po yung honest, Lord. Alam ko pong papagalingin yung anak ko, pero huwag niyo pong payagan tumagal pa yung pagdurusa niya, baka hindi ko kaya. Yun po ang honest. Hindi mo nililihim sa Diyos yung puso mo. Kung may kinakatakutan ka, sinasabi mo sa Diyos yun. Mula sa kasalanan, kinakatakutan, tagumpay, kabigatan, kagaanan, ano ba yung nagbabothered sa'yo? Inaamin mo sa Diyos yun. You don't lie in the name of faith. You are sincere before God. Hindi yung, kumusta yung gusto mong trabaho? Hindi, kahit ano lang, okay na ako dyan. No, be honest. Ano gusto mo? Alam lang Diyos yun eh. Be honest. Mahal mo ba si sister? Mahal mo ba si brother? Ay, hindi, friend lang kami. No, you are lying. Be honest. Alam lang Diyos yun. Kung siya ay wrong love, surrender it to God. Kung siya ay right love, wait for the time of God. Be honest. Dapat, lalaki, honest ka sa asawa mo babae. Pag nagagalit ka sa kanya, sinasabi mo sa kanya, nagagalit ako. Be honest. Hindi wala lang, pero puno ka lang sa mana loob. Inuubo-ubo ka, tapos mababae ka na. Ganon din na may asawang babae. May pagkukulang asawa, be honest. Don't be a martyr. Don't be a silent wife. Be honest. Si nanay, honest yan. Prang ka. And I love that. Ganon din ako sa kanya. Honest ako sa kanya, sinasabi ko yung feeling ko. Kasi alam ng Diyos yun eh. O paano kayo nakapagsama na matagal naglilihiman kayo? Hindi kasi mahal ko, asawa ko, baka ma-open siya. Be honest. Ma-open ng Diyos niyan. At mababawon ka niya. Sabihin mo sa kanya na, hindi ka na nagpipray. Wala na yung love mo sa Lord. Do it in love. But tell him, tell her. Hindi tama yung pagnanakaw mo ng tithe offering. Nahahart ako kasi wala na akong freedom sa Panginoon. Kinuha mo na oras ko, ayaw mo akong pa-attendin ng prayer meeting, season of prayer. Be honest. Para malaman niya na hindi ka masaya. Vice versa. Hindi niya ma-enjoy yung pagsasama ninyo kung meron kayong secret matter na hanggang ngayon, secret. At ito na reason kung bakit maraming mga lalaki nagkasala, mga babae nagkasala, gusto nang tumigil, gusto humingi ng tawad sa mga asawa, hindi magawa. Kasi hindi natatanggapin yung explanation eh. Ayaw nila magpatawad. Wala silang puntahan. Gusto na magpaka-honest, gusto magpakatotoo. Ay hindi bigyan ng pagkakataon. So they're bound. So ang ginagawa nila, tahimik na lang. And they die silently. Be honest. Honest mga magulang sa mga anak, anak sa mga magulang. So paano kayo nagkaroon ng tamang relasyon kung walang honesty? Ay dahil siya po yung honest, sumingi ng prayer kay tatay. Tatay, pag-pray niyo po anak ko. Pinag-pray ko. Tagal na po ang depressed anak niya. Araw-araw po yung nagpapabili po ng mataas na voltahe ng gamot. Mayaman naman sila, multimillionaire. Walang problema sa kanila yon. Mga Chinese na tao. Hindi problema yung mga mahaling gamot na yan. Lagi humingi ng pera, material things. Depressed. Puno ng anxiety. Lagi siyang ginagambala. May pinagpray ni tatay. Nasa Japan ako, nag-text, tatay, salamat po. Nagulat ako, inobserbahan ko yung anak ko, ilang araw na nang bumangon yung anak ko, malayang-malayang, matinong-matino, ibang-iba na. Pinalaya ng Lord. So, inonor ng Diyos yung honesty niya.
Yung prayer ko, Lord, alam ko pong papagalingin yung ano ko, kaya lang po, huwag matagal, baka hindi ko kaya. That is an honest faith. Hinindahin niyo po ako. So, why suffer? If the Lord have already suffered for you to give you glory. Eh, sabi ng Lord sa akin, anak, sabihin mo sa lahat din sila dapat magbata. Nagbata na ako eh. Kung nagbabata pa ang mga anak ko dahil sa kasalanan, sakit, karamdaman, lungkot, takot, sa pag-aalala, kahit may pera, may kotse, may bahay, may lupa, pero walang commitment, patungo ng impyerno, lukewarm, malamig, bagsak ang prayer life, di nag-aayuno, di sumasama sa gathering of the saints. Sunday Christian, inuurasan ng Diyos, stack up Christian. Tumalungkot ang Diyos. Why? Nagsuffer na nga siya eh. Tingin po kayo kay tatay. Huwag niyo po itong kalimutan. Itanim po ito ng Holy Spirit sa puso niyong lahat. Ano man po kalagayan ng sino man sa buhay. Nagkasala ka man, may sakit ka man ngayon, may utang ka, may problema ka, magulo buhay mo, bakla ka, tomboy ka, magnanako ka, adik ka, pusi ka, sinungaling ka, mamamatay tao ka, rapist ka, o ano yung kasalanan mo, ano yung buhay mo, yung karimari-mari, mark this truth. Huwag niyo po itong kalimutan. Hindi nagbago o naganap sa cross. Anytime na kailangan mo ng kaligtasan, available yan araw at gabi, just run to Jesus. Tayo lang naman na nakakalimot eh. Hindi na pwedeng magbago o naganap sa cross. Tapos na yan. Niligtas ka na niya, pinagaling. Pinalaya, pinagpala, ginawang mayaman, inalis sa pagkakautang, kahirapan, lungkot, takot doon sa pag-alala, at saka false guilt na yan, condemnation na yan. Tinanggal niya na sa iyo lahat yan. Ang problema lang, kani-kanina po tayo tumatakbo. Imbis na maintindihan natin, si Jesus, hindi mo lang minsan Diyos. Amen? Hindi mo lang siya minsan Diyos, siya Diyos mo habang panahon na dapat mong mahalin habang panahon. Hindi mo lang siya minsan Savior. Siya ang Panginoon mong dapat mong sundin habang panahon. Hindi mo lang siya Lord na dapat mong sundin habang panahon na may-ari ng buhay mo. Hindi mo lang siya Savior minsan. Savior mo siya araw-araw sa bagyo, lindol, kahirapan, lungkot, takot doon sa gawa ng dyablo. Habang panahon. Hindi mo lang siya healer minsan. Anumang oras na kailangan mo ng kagalingan, siyang nakatira sa iyo, healer mo araw-araw, maya't maya, oras-oras. At hindi mo lang siya provider minsan. Habang panong provider mo siya, as long na may pangangailangan, God always provide for you and will provide for you. At hindi mo lang siya protector minsan. Protector mo siya habang panahon. Sa tinuluyan po namin sa Japan, ano po siya, 5th story building. Lindol sa Japan, pangkaraniwan. Sa Tokyo po kami, pinaka-city, Tokyo. Doon kami dinala ng Diyos. Lumindol. Nagpipray kami lahat ng lumindol. Umuga po yung building. So, nung matapos po lindol, nagkita-kita po kami dahil kakain po kami. Napag-usapan yung lindol. Maging kami ni nanay. Sabi ko, naramdaman ko yung lindol. Sabi niya, malakas umuga. Sabi niya, anong pakiramdam mo? Sabi ko, wala. Sabi niya, hindi ka nag-aalala? Hindi. Ba't ako mag-aalala? Si Kristo po yung ating protector araw-araw. Sinabi ko to noon, uulitin ko uli. Bagyo, lindol, ano pang banta po ng dyablo, pag nasa Panginoon ka, ikaw ay ang pinakamapayapang tao sa ibabaw ng lupa. Tulog ka o gising ka, ang Diyos ay nagpuprotekta sa iyo kahit nagkulang ka sapagkat yan ang katangian niya. May pangako siya. Tutuparin niya yan. At tutuhan ko na sa Diyos na kahit saan po ako makarating, may panganib o wala ako po'y payapa. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil alam ko ang Panginoon kahit minsan ay hindi tayo papabayaan. Hindi ako nakaasa sa tapang ko. Nakaasa ako sa Kanya na kontrolado ang lahat ng bagay. Dahil yung tapang ng isang general, ng isang terorista, ng isang NPA,
ng isang kriminal, ng isang drug lord, ng isang mamamatay tao ay nomad sa lindol, sa bagyo, at saka sa gawa ng dyablo. Pero lahat ng gawa ng dyablo, lindol, bagyo, ulan, tsunami, tidal wave, putok ng bulkan, ay nomad kay Kristo. Kaya dapat kung meron man pong pinaka-secure na tao sa buong mundo, tayo eh. Hindi na tayo baon ng mga bagay ng mundo. Hindi tayo baon ng piling ng kung sino-sino para hindi ka makagalaw sa Diyos. Kasi dami ko pong kilalang tao, Kristiyano. Pag yung asawa niya, ayaw mag-evangelize siya, mag-evangelize, nag-aapoy siya. Hindi siya mag-evangelize kasi ayaw ng asawa niya. Baon siya ng piling ng asawa niyang lalaki at babae, vice versa. Ganon din po sa pananalangin pagbibigay. What a wrong mistake. What a grieving attitude before God. Mas concern ka sa attitude ng asawa mo, lalaki at babae, kaysa concern ka sa attitude ng Diyos. Who saves you? Is your wife? Is your husband? Or Christ? Hindi ko po inuutusan ng mag-asawang mag-away at maghiwalay. At hindi ko sinasabihin ng babaeng, wag mong i-honor ang asawa mong lalaki. I'm not teaching that. What I'm teaching is to love God above all. And to obey God more than the feeling of anyone. Hindi ko tinuturuan ang mga anak sumuhay sa magulang. Pero kung hindi ka makakagalaw sa Diyos dahil sa pakiramdam nila at ito'y against the Word of God, and then have your way in God. Just love them, respect them, but go on with God. Ay kung tayo man po yung mababaw, hindi dapat piling ng kung sino-sino. Dapat piling ng Diyos, dapat will ng Diyos. Are you ready to hear this? Ito po sabi ng sa akin kagabi. Sinulat ko po sa notes ko. 11:20 ng gabi. Last ko po magsulat, nag-pray pa po ako madaling araw. Ito po ang sinulat ko. The Lord said, marami sa mga anak niya gustong magligtas ng kaluluwa pero hindi magawa. Gustong sumama sa sama-samang panalangin pero hindi magawa. Gustong mag-ayuno personally, sumama sa sama-samang pag-ayuno, hindi magawa. Gustong humayo, hindi magawa. Gustong maglingkod sa Diyos ng totoo, hindi magawa. Gusto magbigay ng totoo sa Diyos, hindi magawa. May puso para sa Diyos, hindi magawa. Ito po ang dahilan sapagkat alipin po tayo at baon tayo na maraming bagay na ginagawa natin, kinuha natin, hindi natin kailangan. At ito po yung mga harang sa buhay natin. Halimbawa, gusto niya magbigay sa Lord ng husto. May utang eh. Anong gagawin mo ngayon? Uunahin mo to. Kumuha ka lang isang bagay na umalipin sa hindi mo kailangan at the expense of God. Gusto mo umatin ng prayer meeting. Kumuha ka ng overtime eh. So, hindi mo magagawa. In the name of more money at the expense of God. Salipin po tayo ng pakiramdam. Gusto mag-evangelize ng youth. Nakita niya si sister, si brother, mga kagrupo niya sa backsliding at worldliness. Pagkatapos ng service, kakain sila, mamamasyal, magkukwentuhan about Facebook here and there. So, bound siya nito eh. Kaya hindi niya magawa na sumama sa mga magliligtas ng kaluluwa. So, hindi tayo malaya sa Diyos. Gusto niya sumama sa evangelism, prayer meeting, corporate season of prayer and fasting, nagbukas ng panibagong negosyo. Di pupunta oras mo. So, iiwanan mo to. Ako po ba yung nagtuturo rito ng maliwanag? So, hindi natin namamalayan, malayo na tayo sa Diyos. Alternative na lang natin ang Diyos. Hindi tayo marunong mag-handle ng buhay natin. Hindi tayo marunong mag-handle ng oras natin. Hindi tayo marunong mag-handle ng pakikipagrelasyon natin kung kanino man. Na hindi natin namamalayan sa salitang friendship at best friend, nalalayo na tayo sa Diyos. Especially, ayaw nating maka-open ng damdamin. And many times, we say no to God and say yes to them. And God is grieved. Gusto ng lahat magamit ng Diyos mightily, kailangan maging malaya ka sa Diyos. Hanggang baon ka ng pakiramdam ng tao, ng relasyon at asosasyon o kanino man at the expense of God, you are stuck up. Dapat yung pera mo malaya yan eh. Para sa Diyos. Maliit o kukunti, malaki o marami, malaya siya. Hindi dapat kabahagi ng bangko yung pera ng Diyos. Hindi dapat kabahagi ng lending yung pera ng Diyos. Malaya isa sa Diyos.
para anytime na kunin ng Diyos at hingiin at gusto niyang gamitin sa Kanya, maibibigay mo. Mga sasakyan na yan, malaya yan para sa Diyos. Yung mga property na yan, malaya para sa Diyos. Kaya nga kahit nung early years ko hanggang ngayon, principle ko sa Lord yun. Kaya lagi kong tinatanong pag may nagsasabi sa akin yan ba'y pinapagamit o binigay? Pinapahiram ba yan o binigay? Pinapahiram lang po tatay. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin makakagalaw tayo sa Diyos. Kahit maliit yan, basta makakagalaw tayo kaysa napakalaki niyan, pero limitado tayo sa Diyos. Naintindihan niyo po ako. Kahit napakaganda niya, kung limitado tayo sa Diyos, hindi ko kailangan yan. Naglilitas tayong kaluluwa. Yung diablo, bobo, pero nagmamadaling pumatay ng tao. Dapat mas matalino tayo sa bobong diablo na nagmamadali tayong magligtas ng tao. Nga po sabi ng mga angel, the same Jesus na nakita niyo umakyat sa langit is the same Jesus na muling bababa. Nasa panahon na po tayo ng rapture. Si Jesus na nakita ng early church na umakyat sa langit ay makikita ng end time church dati na bababa mula sa langit. Ay kung paano siya nakita ng early church physically, bodily, literal, ay ganun din ang makikita natin Jesus. Hello, parehas lang. Hindi multo, hindi usok, persona, literal, bababa, mukhaan makikita natin. At ang makakarinig lamang ng tunog ng trumpeta ng Diyos ay mga taong banal at malinis ang buhay. Huwag sabihin sa akin ng pastor na backslider, nasa kasalanan, bishop, kongregasyon, elder, deacon, na worldly, na marinig mo yung trompeta ng anghel ng Diyos na nasasin ka. No way. Bingi ka dahil lang si bumibingi. Ang makakanig lang ng trompeta ng anghel ng Diyos ay mga taong gising sa espiritu, nakahanda, malinis ang buhay at nabuhay para sa Diyos. Hindi sila Sunday Christian, once a week Christian, once a month Christian. Sila po ay every day, every hour, every minute, every second Christian. Napakarami pong takot mamatay. Pagkilala mo ang Diyos at naniniwala ka sa salita ng Diyos, kahit may mga umuuwi ng nauna sa langit, hindi tayo nalulungkot sapagkat alam natin silang lahat ay buhay. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng nakikinig sa salita niya at sumasampalataya sa Ama na nagsugo sa Kanya ay umalis na sa kamatayan, nalipat na sa buhay na walang hanggan. Yung sabi sa John 11:25-26, ako ang buhay at pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay, ay kung siya man ay mamatay, muli siyang mabubuhay. Pag na kay Kristo ka, walang kamatayan, buhay na walang hanggan lang. Ito kako yung pinakamalaking comfort sa church. Hindi kagaya ng unbeliever, maawa ka talaga, umiiyak, matagal ng panahon, lumuluha pa rin. Kasi namatayan. Hindi na alam kung saan napunta yung namatay na kamag-anak. Pero tayo, alam natin. Basta ito'y tumanggap sa Panginoon na buhay ng maayos. Maaaring may weakness, pero hindi worldly. Na buhay na walang sin. May weakness lang, yung ugali hindi perfect. At kinuha ng Panginoon, maliwanag pa sa sikat ng araw, ito'y tuloy-tuloy sa langit. At kahit may weakness ito, yung ugali hindi perfect, pero naglingkod sa Diyos, hindi lang ito tuloy-tuloy sa langit, may gantimpala pa to sa langit. Oo nga, nauna silang umuwi. Pero sa rapture, hindi tayo mauunang sumalubong sa Lord. Una muna silang babangon. That is our blessed hope. At yun ang ibig sabihin ni Pablo, pugutan niyo ako ng ulo, patayin niyo ako. For me to live is for Christ, and to die for Christ is a gain. Oo, nauna silang umuwi sa langit. Pero pag nag-rapture, hindi tayo mauunang sumalubong sa Lord. Babangon muna sila. At pagbangon nila, sama-sama tayong sasalubong sa Kanya. At ito po ang very comforting word. Psalm 116 verse 15. The Lord delight in the death of His saints. Nalulungkot ang marami pag mayroong namatay sa kanilang pamilya,
Kahit nasa loob ang Lord, hindi nalulungkot, siya'y natutuwa. Sapagkat maipakikita niya sa mga anak niyang namatay na umuwi sa kanya na ang kaharian niya ay totoo, ang salita niya ay totoo, ang Trinity ay totoo, ang trono ng Diyos ay totoo, at ang eternal life ay totoo. Hindi po ako against sa maraming nananalangin, Lord, gusto ko pong mabuhay hanggang 120 years. Yung iba po, gusto pa 130. Wala po ko against doon. Pero ako po tatanungin nyo, kahit hindi ka umabot ng 120 years, hindi ka umabot ng 90 years, hindi ka umabot ng 70 years, as long natapos na yung pinagagawa ng Ama sa iyo, pwede ka nang umuwi sa langit. Yan ang kahulugan ng buhay, hindi yung haba, kundi tinapos mo yung pinagagawa ng Diyos. Nahinan sumigaw mga tao rito. Wala ka ng reason para mag-stay pa rito kung tapos na yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Wala nang reason. Yun ang hangganan ng buhay mo. Yung pagganap mo ng kalooban niya. Kaya mabuhay ka ng tama dahil mahirap mamatay ng premature na kamatayan. Ilang ulit nilang gustong patayin si Jesus, ihulog sa bangin, hindi nila magawa. Ilang ulit nilang gustong botohin ng Lord hanggang mamatay, hindi nila magawa. Sapagat hindi po mapayag ang Diyos, sapagat ang kamatay niya hindi sa pamamagitan ng pagkahulog sa bangin o sa pamamagitan ng bato, sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo, ang kamatay yung tinakda ng Ama sa Kanya ay may panahon at ito'y dapat maganap sa cross. Kahit anong reklamo ni Herodes, hindi niya mapapatay si John the Baptist. Pero nung dumating na ang panahon na si John the Baptist ay dapat mamatay bilang martir, so dumating po siya at naganap. Naintindihan niyo po ako. Si Pablo, kahit kinagat ng ahas, hindi mamatay-matay. Kahit batuhin, hindi mamatay-matay. Kahit hatawin na lahat ng kumbakal, hindi mamatay-matay sapagat hindi pa tapos ang kalooban ng Ama. Nung matapos na ang kalooban ng Ama, patay si Pablo. Kaya ako, ini-educate ko ang church sapagat yung pagluha na walang katotohanan ay kamangmangan at kalungkutan ng Diyos. Walang namamatay na nasa Panginoon. Sapagat ang sabi niya mula sa kamatay, siya'y nalipat na sa buhay na walang hanggan. Wala na siya sa hatol. Even though in this end time, in these last days, meron pong resurrection of the dead. Amen? Yung una po, yung resurrection of the righteous para bigyan ng gantimpala. Amen? At yung ikala po, yung resurrection of the dead para muli ibalik sa impyerno. Yun yung wicked dead. Judgment po yung sa kanila, sa righteous reward. Nagagala ang Diyos sa kamatayan ng kanyang mga anak. Tapos na ang kalooban ng Diyos. Maganda talaga may apostol eh. Kasi alam niyo sa totoo lang, hindi ako against, umiiyak ka, lumuluha ka. Pero nonsense ito kung hindi mo alam ang truth. Puro ka emotion. Ayaw ng Lord na mabuhay tayo sa emotion. Gusto niya mabuhay tayo sa katotohanan. Dahil ang kaligtasan at pagligtas na ginawa niya sa atin, hindi emotion, siya po'y truth, reality. The highest order of reality. Amen. God delight in the death of His saints. Hindi nalungkot ang Diyos nang namamatay si Pablo. Tuwan-tuwa nga si Pablo dahil yung nakita niyang paraiso, tuloy-tuloy na ngayon. Wala nang hindrances. Nasama niya ang Lord habang panahon. Kaya maganda maintindihan natin, hindi yung tagal mo sa mundong ito eh. Dapat educated ang Diyos, magandang may apostol, takikinikita tayo apostol. Once na alam mo ang will ng Diyos sa buhay mo, tapos na ito, wala ka lang dahilan para tumagal pa dyan, you must go home! Pero kahit gusto mo lang umuwi, hanggang hindi pa tapos ang kalooban ng Ama, you must stay! At yan ang dahilan kung bakit kahit agaw, buhay ka, binubuhay ka ng Diyos. Kahit na wala ka sa silid, binubuhay ka niya. Kahit na ikaw ay komatos, binubuhay ka niya. Kahit minsan di ka nakakita, pinapagaling ka niya sapagkat may trabaho ka. At kahit anong gawin ng diablo, hindi ka tinatablan sapagkat may gagawin ka pa. Kahit lumindol, hindi ka apektado, bumagyo, umulan. Kahit may mamamatay tao, hindi ka natatakot. Iniingatan ka yan sapagkat may trabaho ka pa hanggang may ginagawa kang will na Diyos. Untouchable ka, immortal ka, indestructible ka. Hallelujah, victorious forever ka. Can you imagine? Mula sa bishop, pastor, elder, deacon, kongregasyon, puro emotional. Wala na ako nakita na napunta ang funeral service, puro iyakan.
Yung pastor, yung bishop, condolence. Napakalaking kamangmangan. God delights in the death of His saints. Hindi nyo napansin, pag may umuwi na, hindi mo naramdamang wala siya, parang kasama mo siya. Buhay nga siya sa langit. Mabuti nga siya rin, wala nang trabaho. Ikaw rito, purihin, pag nag-struggle ka pa, kung magnanako ka lang tayo, hindi siya, wala nang problema. Yan ang mag-aalala ng pambayad ng ilaw, tubig, bahay. Hindi ka na magluluto. Hindi ka na mangungutang ng tahanan. Mansyon ang bahay mo, may gwardyang anghel. How about it? At wala ka lang pipirmahan. Pinirmahan na lang Panginoon. Ang sabi niya, it's all yours. Enjoy my kingdom. Kaya once na naligtas ka na, once na born naging ka na, pinag-uusapan na lang talaga rito ngayon gantimpala eh. Paglilingkod sa Diyos. Ligtas ka na eh. Pribileyo maging gagaya niya. Ito po, totoo. Pag ligtas ka na, magala ka na, huwag ka lang problema. Magligtas ka kasi ligtas ka. At para maging sigurado, ligtas na ligtas ka, Lunes, mabuhay kang kagaya ng Panginoon. Martes, mabuhay kang kagaya ng Panginoon. Miyerkules, Huwebes, Bernis, Sabado, Linggo. May kasalanan, may tukso. Be like Christ! Yun po ang Christianity. Ngayon, anong Christianismo ngayon? Nakaka-contite, nakaka-offering. Hindi ako atin ng sama-samang pananalangin. Sunday Christian ako. Anong Christianismo ngayon? More cars, more money, more business, more abroad, more friend and more girlfriend, more friend and more boyfriend. Nakakahiya. God delights in the death of His saints. Wala kang namamatay. Sino iniyakan mo? Sino iniyakan mo? Tatay nakaburol. Hindi nga siya, yung katawan niya lang yung totoo doon sa langit eh. At isang araw, babangon yan. Sino inayakan mo? Ang iyakan mo, yung bilyonaryo, wala kay Kristo, yung boksingero, artista, politiko, mahirap maya mo, wala kay Kristo, buhay pa yan, ang iyakan mo dahil yan ang kaawa-awa. Pero yung nakaburol dyan na nasa pag, huwag mong iyakan yan. Huwag mong kaawaan yan. Ligtas yan. Ang kaawaan mo yung hindi. Ligtas yan ang kaawaan mo. God has a promise. God made a promise. And the promise of God are all true. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.